Nagkukuwentuhan kami ng anak ko, sabi niya, "Ma, alam mo ba, pag-aaralan ko kung paano ako makapag-invest ng pera para hindi na ako magtrabaho buong buhay ko at para hindi ko na hintayin ang retirement age ko bago pa ako tumigil pagtatrabaho." Sabi niya gano'n. Basta ako, sabi niya, magre-retire ako pagtatrabaho kapag, ah pagtuntong ko ng 50, sabi niyang gano'n. Hindi na ako magtatrabaho 'pag umidad na ako ng 50. At least naiisip niya 'yun, akala ko naman ay titigil na siya talaga ng tuluyan sa pagtatrabaho, eh, 20 pa lang siya. Kaya sabi ko, "Oh my God Lord, natakot ako para sa anak ko." Pero hindi, sinabi naman niya na, "Tatrabaho pa rin ako pero hanggang 50 lang ako magtatrabaho." 20 pa lang 'yun, 20, 30, 40, 50, meron pang 30 years. So, 30 years and actually 50 is still young, 'yun. Para magretiro sa pagtatrabaho, Diyos ko ang haba pa ng buhay na anong tawag dito, ibubuno mo kumbaga. Napakarami pang, laban noon dahil 50 is still young. Mga 60, 70, ayan, matagal pa rin 'yun, And then, puwede ka pang umabot hanggang 80. Alam mo ba yung mga tao dito, sabi ko nga, nakuwento ko na noon, ang hahaba ng mga buhay nila. Sabi ko sa inyo hanggang 86 yung nakikita ko, tapos meron pang 92, 96, yun. Pinakamatandang nakita ko dito is 104 pero nasa kama na siya. Meron na siyang, maraming karamdaman. Nung nasa ospital ako, yung nakita kong pinakamatandang babae is 104 years old, yun. Pero meron na siyang yung parang butas sa tiyan, dun na siya tumatae sa bag, dun siya lumalabas yung tae niya. So yun yung sakit niya. Tapos may iba pa, hindi ko na alam kung ano yung karamdaman niya. Basta na-confine siya noon sa ospital dahil may sakit siya, yun. Pero guess what? Siya, maano pa rin yung kanyang yung brain niya matalas pa rin. Malinaw pa rin kumbaga, hindi ko alam kung anong secret nila dito, pero talagang yung memory nila is, anong tawag dito, malinaw pa. Pero hindi naman lahat, meron din naman ng mga tao na wala na ding kakayahan talaga. Iba-iba kasi sa level ng klase ng buhay. At iba-iba din kapag kung saan ka napapunta. Yun, nung nasa nursing home naman ako, siyempre dun sa nursing home iba-iba din yung makikita mo. Meron ding iba't ibang klase ng buhay. Meron ding mga bata pa lang pero hindi na nila kaya yung sarili nila. Pero yung pinagtrabahuhan ko kasi noon is nursing home and rehabilitation center kumbaga. So ibig sabihin noon is nursing and then rehabilitate, i-rehab ka nila or tutulungan ka nilang. Siguro temporary ka lang doon, kumbaga hindi ko na natanong kung paano. Siguro kasi rehabilitation, eh. Yun yung mga siguro may mga therapy doon, ite-therapy yung katawan nila, yun. Tapos hindi sila magtatagal doon kumbaga. Iba-iba dito, eh. Meron pa nga, meron ding, retirement homes, iba-iba. Yung retirement homes naman is para dun sa mga tao na halimbawa, ayaw mong mabuhay ng yung parang ikaw lang, gusto mo may mga kasama ka. Pero parang ayoko ng gano'n. Baliktad kasi ako, eh. Ako yung tao na ayoko naman na may kasama. Kasi parang mas nai-stress ako 'pag may kasama ako, sabi ko sa inyo. Diyos ko, kaya hindi ako pupuwede sa nursing home, 'yun. Kung retirement homes naman, hindi rin ako puwede doon. Tsaka mahal sa retirement homes kung hindi ako nagkakamali. Diyos ko, mas mahal ang tumira sa retirement homes kaysa meron kang sarili mong bahay, 'yun. At least kung may sarili kang bahay, mura-mura mababayaran mo yung mga pangangailangan, 'yun. Kung sa nursing home naman, nag-research din ako noon at mahal din ang bayad. Kaya sabi ko, hindi rin ako puwede do'n, baka atakihin din ako. At saka kapag sa nursing home ka nabuhay or nanirahan, lahat ng oras at galaw mo doon is may oras. Kaya atakihin din ako ng anxiety do'n, kaya hindi rin puwede. Baka ako maunang matsugi dahil sa konsumisyon. 'Yun, kaya sabi ko, "Ay hindi ako pupuwede sa nursing home." Kaya hangga't maaari 'pag ako'y tumanda na, mananatili ako sa sarili kong tahanan, mag-isa. Okey lang sa akin 'cause I love it. I love being alone. Kasi mas madali para sa akin ang mabuhay ng mag-isa. Sabi ko sa inyo, mas madali ang mabuhay ng mag-isa, lalo na kung ikaw ay, may kakayahan pa naman, kaya mo naman ang sarili mo at hindi ka naman yung bedridden talaga. So, walang problema, napakasarap mabuhay ng ikaw lamang. Pero alam mo, ang mas nakakatakot is yung tumanda ka na may kasama ka nga pero, isa pa ring nagpapahirap sa iyo, napakahirap nun. Kasi isa pa ring dagdag konsumisyon sa buhay mo, wag na lang. Mabuti pang mag-isa na lang.
Ano pa, kaya yung iba natatakot yung iba na, "Oh, ayokong ano, nakakatakot mabuhay ng mag-isa." Alam mo, pansin ko 'yan, ha, lalo na sa Pilipinas na napaka-big deal kapag ika'y solong namumuhay. Dito sa Amerika hindi. Hindi big deal na nabubuhay ka ng mag-isa dito. Talagang lahat ng mga tao dito ay namumuhay ng kanila, ng mag-isa kahit may edad na sila, walang problema. Walang magsasabi na, "Oh, bakit si ganito ganyan, eh, nabubuhay ng mag-isa." 'Yun. Dahil nga sa tulong ng perang naipon nila kumbaga is yung parang tumutulong sa kanila. Sabi ko nga may mga matatanda rito yung iba halimbawa 100 years old na. Merong bumibisita na lamang na nurse minsan sa bahay nila para i-check up sila or i-check sila, gano'n. Sa Pinas kung sa Pinas yun, Diyos ko kawawa ka na kasi sabi, "Oh, bakit pinapabayaan ng mag-isa?" Hindi gano'n dito, yun. Anyway, sa pasok na ako at eto na yung oras, ang bilis talaga na 8:21 na agad, see? Sabi ko kanina, may oras pa ako, ngayon, wala na. Okay, hanggang sa muli, saka na ulit tayo mag-usap, bye.